Kanino po nag-live tayo at maraming katanungan tungkol doon sa report ng Bilyonaryo News Channel tungkol doon sa Maserati na sasakyan na nahagip sa photograph na pinost ni former Congressman Saldico. So, pero bago tayo magpatuloy, magandang umaga sa inyo at magandang gabi doon sa mga nandito sa bandang side namin ng mundo. Muli, huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. Alright, umpisahan na po natin. Kanina po maraming katanungan tungkol doon sa report ng Bilyonaryo News Channel na tila may nangangamba na ilang tao at sinasabing ano bang ibig sabihin ng report na ito. Para sa inyong kapakanan, ipopost namin later on yung transcript ng report ng Bilyonaryo News Channel. Mas madaling intindihin kasi yung kanilang mga sinasabi kapag tinignan ninyo yung actual na transcript. So, pero ito po yung kabuuan ng report. Sabi ng Bilyonaryo News Channel, in-raise nila ang may-ari ng naturang sasakyan. Isa siyang, ano ba yun? Maserati MC20 na sports car na mystery gray ang kulay. Wait. Pinakita doon sa video yung conduction sticker na may number na U0L960. Tinrace ng Bilyonaryo News Channel ang conduction sticker na ito. Hindi po nila sinabi kung anong region o anong lugar na trace yung number na yon. Bago yung report ng Bilyonaryo News Channel, sinasabi ng ibang mga sources na Davao region daw ito. So wala pa po tayong confirmation kung saan in-issue yung conduction sticker na ito. Gayunpaman, ayon sa Bilyonaryo News Channel, na-trace nila ito sa pagmamay-ari ng isang Socali Trading. Hindi pa po nila na-verify kung sino ang may-ari ng Socali Trading. Wala pa rin po kaming nakikita online kung sino ang nakaregister sa kumpanyang ito. Nakalagay po, walang lumilitaw sa mga internet searches. Gayunpaman, ayon sa Bilyonaryo News Channel na report, ang importer nito ay Brilliance Auto Corporation. Ang Socali Trading ay talagang importer daw ng Maserati sports cars at may iba na po sila in 2023 and 2024 na inimport. Hindi po sinasabi kung sino, okay? Huwag niyo munang ipasok yung pangalan ni Sam Versosa kasi hindi po directly related kung babasahin o papanoorin niyo po ng maigi yung news. So, ang sabi is, tinrace nila yung address ng Socali Trading sa isang building na, pero nung pinuntahan nila yung building na yon, ang naandon is Front Row. Ang registered owner ng Socali Trading pala ay isang Federico Guillem Datoon at binili niya ang sasakyan sa halagang 20 million. So, ayon naman sa Bilyonaryo News Channel, dumating sa Pilipinas ng June 5 yung sasakyan. Noong June 9, inisyuan na siya ng clearance ng customs. Noong July 12, inisyuan din ng clearance ng Philippine National Police. Noong July 11, ni-register ng Brilliance Auto Corporation yung importer na isang stock nila yon. So, ibebenta nila yan. Binili at nilipat ito sa Socali Trading noong December 18, 2024. Now, sabi ng Bilyonaryo News Channel, may discrepancy daw po sa report ni Zaldico. Ayon kay Zaldico, dun sa picture, November 29 nung dineliver yung mga maleta kay Martin Romualdez. Pero, na-register lang daw or nalipat lang sa Socali Trading nung December 18 yung sasakyan. Meaning, dun pa lang siya, stock pa rin siya ng Brilliance Auto Corporation sa LTO, na registered sa LTO. Hindi malaking misteryo ito.
andun yung sasakyan, supposedly naka-register pa kay Brilliance Auto Trading, na importer talaga ng mga sasakyan at auto supplies, pero December 18 lang na-transfer yung possession kay Socali Trading. Wala pang sinasabing koneksyon si Socali Trading kay Martin Romualdez o kay Zaldico. Pero dun sa ulat ng bilyonaryo, kataka-taka na daw na nasa Socali Trading ng December 18 samantalang November 25 yung picture ni Zaldico. O nakikita nyo na yung problema dun sa reporting na ito. Sabi nila, baka may discrepancy daw dahil November 29 yung picture pero hindi pa nalilipat kay Socali Trading until December 18. Kung mapapansin nyo po, ang kwento naman ng mga diskaya, sila po ay nakabili ng mga under litigation ng mga sasakyan at nasa possession na nila bago sila na-issuean ng papeles. Sa madaling sabi, hindi malaking problema o hindi malaking misteryo ito. Okay, next. Doon naman sa nung pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel yung registered address ng Socali Trading na supposedly pagmamay-ari ng isang Federico Guillem Datoon, walang Socali Trading dun sa building na yon. Pero nandun yung front row. Ano yung front row at ano ba yan? Front row na multi-level networking o multi-level marketing and networking company. Ang pangalan niya Front Row at ang presidente nito ay si Sam Versosa. Tapos, presidente din si bilyonaryo siya, no? Si Sam Versosa ng isang authorized Maserati distributor, yung Modern Motorsports. Okay? So, yun po ang pinaka-closest na marereport ng bilyonaryo na possible, pero hindi nila sinasabi with absolute certainty na si Mr. Sam Versosa ang may-ari ng sasakyan. Okay? So, sinabi naman ng Bilyonaryo News Channel na kinukuha pa nila ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon tungkol dun sa Socali Trading. Pero yun nga, ang sinasabi, lalo na't nakuha daw ng bilyonaryo na may isa pang dokumentong nagpapakita na may iba pang transactions ang Socali Trading at ang Brilliance Auto Corporation. So, ulitin ko ha, na importer Brilliance Auto Corporation. Binili, tinransfer ito sa Socali Trading. Si Socali Trading, ang address niya pareho dun sa building kung nasaan yung front row. Yung front row isang multi-level marketing and networking company na ang isa sa may-ari nito, ayon kay bilyonaryo, ay si Mr. Sam Versosa. So, yun pa lang po ang naipapakita nila na convergence dyan. Wala dun sa report ang sinasabi na sa Davao region daw ito pumasok or anything or nakarehistro. Ito ay base, yung report ng bilyonaryo ay base dun sa mga dokumentong nakuha nila doon, lalong-lalo na sa LTO. Ang kulang pa sa impormasyon ay kung kanino ang Socali Trading. So, gusto ko sana nandito yung mga nagtatanong kanina tungkol doon sa transaction na ito kasi tila nag-aalala sila doon sa sa bagong report ng Bilyonaryo News Channel. Tingin ko mukhang okay naman yung report. Sabi ni Marlon, anong klaseng sasakyan 20 million? Maserati MC20 po. Hi kay Geng, nanonood siya sa YT pero sa FB siya nagko-comment. Salamat. Hi kay Annelie, nasa Nagoya, Japan siya. Si Winston naman ay nasa Bohol. Nanonood din. Okay, so mayroon pa bang katanungan dito? Si Auntie Claire daw yung nagsabi na sa Davao City daw baka nakaregister. Well, wala naman po lumilitaw sa mga dokumento na nagpapakita na ito po ay galing sa Davao region. Well, we can't discount the possibility pero wala po kung kahit anong nakalagay sa mga dokumento that would attest to that. Sabi ni Sunny Boy, is it possible to trace the money coming from multiple baggage where they get this cash from central bank? It will depend kung nakarehistro yung mga serial numbers ng mga cash na ni-release. So usually, ganun po yun. Minsan, pag nag-disburse o kung kunwari nag-withdraw ka from any bank, pag malaki ang amounts, kailangan bigyan niyo po muna ng notice kasi baka kulang ang cash on hand nila. Kapag malalaking amounts,
kukunin pa nila yan sa central bank. And usually, nakaregister ang releases ng mga serial numbers ng pera na yan. Sabi ni Sir Martin Bongtan, si Sam may-ari ng distribution ng Maserati, pera yan ng mga naloko nila sa front row. Oh, I see. Okay, so pero yun nga po yung sinasabi po natin is that, well, tiintayin natin ang buong kabuuan ng kwento. Bakit andun yung Maserati doon sa supposedly bahay ng na diniliveran o pinagkuhaan ng mga mali-maleta ng pera. Yun yung relevance niya dito sa pag-post ni former Congressman Zaldico. Sabi ni Ma'am Jenny, you're back. Well, back to a second live within 24 hours po. Hi kay 127 Angeli at saka kay Ma'am Rose L. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Mars Approved, kay sino pa ba? Ang mga top scorers natin dito. Thank you kay Ma'am Rose L, kay Angeli. Ay, andito si Ma'am Joey. Hi Ma'am Joey, akit ka? Kung type mo lang Ma'am. Hi Ma'am Rose L, maraming salamat po. Kay Lyubov, kay Jaya, kay Celestini, maraming salamat po. Kay Dominate Jules at kay Celestini ulit, maraming salamat po sa inyo at sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta dito sa amin sa Luminous. Okay. Nelson is watching from Libertyville. From grocery this morning. Oo, lumabas pa ako uli eh. Hi kay Ma'am Carmelin. Ayun, nanood kayo dun nang nasa Starbucks kami. Salamat po. Sabi ko babalik ako, di ba? Hi kay Ma'am Carmelin. Sabi niya, bakit di pa nila mapauwi o nahuhuli si Zaldico? Baka pautot lang nila na gusto nilang ikulong si Zaldico. God bless. Well, maraming pera yung tao. Pero mas kapani-paniwala para sa akin na worried si Zaldico dahil halatang halata naman po na ginagawa siya talagang fall guy. Naka-file na po ang mga kaso laban sa kanya at criminal yung mga kaso na yun. Which kung hindi ako nagkakamali ay may kasamang plunder. Kapag plunder po, wala po yung bail until matapos yung kaso, yung paglilitis ng kaso. Pero ang mga final lang kay Congressman Martin Romualdez, if any, actually parang ang feeling ko wala pa, is parang administrative for negligence. Sabi ni Pilipinas, 30 Tamarind, 10 Nara, 42 McKinley Forbes, no one tells it all. Kulang yung mga details. I agree. Kailangan may full investigation. Uy, Ma'am Rose, thank you very much. Ang dami niyang padala. Hi kay BB Girl, sabi niya, stay safe. We will do our best. Si Joselito naman is watching from China while he's working. Uy, okay. Thank you kay Super Awesome Gopher at kay Cleopatra. Good to see you here on TikTok, sabi niya. Okay, so uulitin ko ha, so far ang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel ay yung importer, which is Brilliance Auto Trading, which normally does import Maseratis. Ang binentahan is Sukali Trading with a registered owner na ang pangalan ay si Guillermo. Ano nga ba yung pangalan nun? Tama, di ba? Federico Jr. Guillem Datoon. Siya ang may-ari ng auto trading. Yung importer. Yung pangalan ng registered owner ng auto trading and yung Sukali pala naka-register kay Federico Guillem Datoon. Federico Jr. ito. Nakarehistro ang Sukali Trading sa Department of Trade and Industry bilang auto trading, auto accessories at general trading. So, tinransfer ng importer to Sukali. Sukali naman has a registered address doon sa isang building where front row
a multi-level marketing and networking company is located. Wala pong makitang sukali, ang nakikita doon ay yung front row at taon na daw ang front row doon sa address na iyon. May-ari ng front row, isa sa may-ari ng front row, thank you Ma'am Rosel, is certain Sam Versosa. So yun. Ang tingin ko dito, tapos ang sinasabi naman ang pinupuna naman ng Billionaire News Channel is yung picture na pinresent ni Congressman Zaldico is dated November 29, 2025. Ay, tama ba? 2024. Pero hindi pa daw nalilipat to Socali trading. In other words, nandun pa sa importer yung naturang sasakyan na yon, hindi pa siya nalilipat sa Socali trading. Para sa akin, hindi pa misteryo yon kasi it is quite possible na pinahiram yan ng importer, which sometimes happens. Hindi tama yon, pero yun na nga, meron din siyang conduction sticker na by that time. So para sa akin, usually pag may conduction sticker, ibig sabihin, yung holder niya, yung possessor or yung company that is selling it allowed it to be used. It's also possible na kung saan man yung picture na kinuna ni Mr. Zaldico ay baka yung final na bumili nun na hindi pa niya nare-rehistro yung sale ay nilalagay yung sasakyan doon sa lugar na yon. So right now, hindi pa ganun kumbaga hindi siya earth-shaking na balita. Maaari pang i-explain yan with additional information. Hi kay Miming. Sabi ni Lani, watching from Tagkawayan, Quezon. It's been a while, nice listening to your inputs. Busy sa buhay para di lang 500 ang Noche Buena. Oo nga eh. Ay nako. Sabi ni Bibi Girl, may picture kayo ng anak ko noong nasa Hague kayo. My daughter is from Germany. Nakapunta siya sa Hague 7 times mula nung dinala si FPRD sa Hague. Watching you here in Macau. Wow! Ang daughter niyo nasa Germany tapos kayo naman nasa Macau. Grabe. Ang dami niyong nagbibisita sigurong mga lugar, ano? So, maraming salamat kay Ma'am Rose L dito sa TikTok. For the heart puff at saka dun sa mga pinadala ninyong you're awesome na stickers. Thank you very, very much. We fully appreciate yung tulong ninyo dito sa Luminous. So, okay, meron pa bang mga katanungan tungkol dito sa issue na ito? Kasi kung hindi, pwede na tayong tumanggap ng katanungan sa iba namang mga issues o mga topics. Sabi ni David, last elections namigay si Martin ng pera. Sa Manila, kasama si Sam. Very much together sila. So kailangan ipatunayan mo din ng bilyonaryo yung kaugnayan between Martin Romualdez at saka itong si Mr. Sam Versosa. Thank you kay Pompoko. Sabi ni Sir Martin, si Sam may-ari ng distribution ng mga Maserati, pera yan ng mga naloko sa front row. Inuulit ko lang po. Yung signature campaign ba daw doon sa Angeles is legit? Ang mag-verify dyan si Ma'am Joey, pero tignan niyo po kung pareho sila ng forms. Kung tama yung forms, usually tama rin po yan. But it doesn't hurt to verify with Joey kung legit sila. Usually naman po kasi pag merong kumuha ng form o ng kit, kailangan naka-register sila kina Ma'am Joey. Sabi ni James, kung Toby is too quiet nowadays in relation to the first family being implicated by ko. Punto kayo dyan. Sabi ni Winston, I woke up this morning thinking, thank you Lord, be thankful and be grateful. Good morning, Attorney T. Good morning, Sir Winston. Sabi ni Carmelin, si Zaldico parang sinapoles ang mangyayari sa kanya. Bakit di pa kumikilos ang mga men in uniform sa nangyayari sa ating bayan? Well, that's on them. Sa totoo lang, marami sa ating nagtataka na rin. Lalong-lalo na sa pag lumalabas ng ganitong klaseng impormasyon, iniisip na rin natin, bakit nga ba? Para sa akin, nung una, ang mahalaga, sinasabi nila, kailangan maraming pumunta sa rally. O ayan, nakailang rally na, marami nang pumupunta, pero hindi pa rin sila gumagalaw. Ang tingin ko dyan is, masama ang loob ko. Kung totoo man na sinasabi ng mga men in uniform na kailangan maraming pumunta sa mga rallies bago sila gumalaw, ilang beses na po nangyari yon. Kung hindi sila gumagalaw in spite of the fact na marami pong pumupunta sa mga rallies, that's on them.
Also, they cannot keep moving the goalposts. Hindi sila pwedeng mag-demand ng mga conditions bago sila magprotekta sa taong bayan. Kasi walang nakalagay sa saligang batas na kailangan maraming tao ang nagrarally para sila ay gawin yung kanilang obligasyon, protektahan ang taong bayan. So, kasama nyo na rin po akong nagtataka na. Ma'am Rose L., thank you po uli. Sabi ni Keep It Real, bakit po nagdi-distribute ng 500 million si Sam Versosa running for mayor siya that time? Di naman siya part ng government. Ano rin ang dahilan bakit kasama si Martin sa pag-distribute? Sa totoo lang, that could be construed as an election violation. Kung magkasama sila tapos may nagdi-distribute ng pera, maki-question yung kandidatong kasama. Kaso, hindi naman po si Congressman Martin tumatakbo sa City of Manila. Sino po ang tumatakbo doon? Was it nga pala si Mr. Versosa tumakbo sa City of Manila, pero natalo siya kay Isko. So, actually, election violation po yun. Kailangan may mag-file ng kaso at magpisinta ng ebidensya dun sa distribution ng pera na yon. Sabi ni Maria Elena Martin, kung napanood ko daw yung video ni Attorney Gonzon. Actually, pinag-usapan namin sa live kanina yan. Yes, napanood ko po. But I missed certain details kasi maikli lang yung napanood ko na version. I understand na galit si Attorney Gonzon dahil napagsabihan siya. Para sa akin, ganito yan ha. If it happens often, we should call her out. Pero it also happens na paminsan-minsan, dahil tao lang tayo, we can lose our temper. And posible na this was a moment of weakness for Attorney Gonzon. Kung once lang siya nangyari, okay, para sa akin, not polite, and I think kailangan mag-usap sila nung nasigawan niya, but it's not going to destroy any impression I have of her. I understand that people can have bad days. Okay? But if it is consistent, and ganun siya sa ibang mga tao, then syempre magbabago ang tingin ko sa kanya. We will not judge a person by a single act. We're not going to judge a person for one sin. Kasi nga, ano yung sinabi ng Diyos? He who is without sin cast the first stone. So para sa akin, I can forgive and be patient with people who will sometimes lose their temper given certain circumstances. Kung kunwari masama pakiramdam niya, may sakit siya and all that. I feel badly for the people who possibly, dahil ang mga napagalitan niya or nasigawan, lalong-lalo na if they did not deserve it. But, like I said, sometimes we have bad days. But if it happens repeatedly, and ganyan talaga yung kanyang disposition, then of course, we will have to review our opinion of the person. But when it comes to her politics, I am still grateful na nandito siya sa panig ng, well, she claims that she is pink and yet na-appreciate niya yung panig natin. So on that score, hindi po yan magbabago. Sabi ni Chris, Sam Versosa was a former representative for party list. Yes, he was. Sabi ni Jojo, alam mo po ba yung boss ko dito sa US, nagpunta siya sa Hong Kong Asian Summit. Sabi niya po na yung investors are hesitant to invest in the Philippines because of massive corruption. Sad, but it is true. Well, unfortunately, talaga naman yan ay magiging consequence ng corruption because corruption means na hindi mapagkatiwalaan yung gobyerno and hindi predictable. You see, if government adheres closely to the law, then it's predictable. Magbayad ka ng buwis on time, hindi ka magkakaproblema. But if it is a corrupt administration, then kahit nagbabayad ka ng tamang buwis, pwede ka pa rin ma-call out, pwede ka pa rin ma-fine, pwede ka pa rin pag-initan dahil nga gutom na gutom sa pera ang mga ilang kawani at opisyales ng gobyerno. So, tama po, because that would be a natural consequence. Hi kay Ma'am Susana who's watching from Coquitlam. British Columbia ba yan? Or what is BC?
Sabi ni Chris Blade, ano po masasabi niyo kay Shelo Magno? Tunay po bang anti-corruption ng advocacy niya? I thought she's selective. Well, with Ma'am Shelo, consistent po siyang pink. Hindi nga siya consistent sa mga stand niya. Sinasabi niya anti-corruption, pero willing silang tumuloy-tuloy pa rin ang pagkapangulo ni Presidente Marcos na twice na nililet down yung panig niya. Number one, hindi naman nagsoli si Bongbong Marcos ng mga sinasabing ninakaw ng pamilya nila. Pangalawa, hindi sila nagbayad pa ng buong-buo ng buwis, lalong-lalo na nagpadala na uli ng notice ang BIR. Pangatlo, napakahina naman niya, aware siya sa corruption pero hindi siya nag-umpisa mag-imbestiga until third year na niya in office. In fact, dinefend pa niya yung 5,500 flood control projects na tila nag-fail naman. So, para sa akin, si Miss Magno is inconsistent. So, pass muna. Pass, kumbaga, hindi muna natin siya hindi siya natin ini-endorso o even pinaniniwalaan sa ngayon dahil nga napaka-inconsistent ng stand niya. Sabi ni Ma'am Elena, bakit nga kaya nasasabit si Sam Versosa? Ano kayang connection niya sa Maserati na kasama sa picture ni Saldico? Well, according dun sa isang nag-comment dito, madalas niyang kasama si Speaker Martin. And the picture is supposed to indicate a delivery to Martin Romualdez. So I think konti na lang, lalapit pa yan. And inadvertently, ang Billionaire News Channel is actually providing a closer kumbaga connection between these Maleta and Speaker Martin, former Speaker Martin. Sabi ni Ma'am Lani, parang very timely ang press release na additional salary increase sa mga uniformed personnel para matahimik sila. Ma'am, obviously, kaming mga guro waiting sa new classrooms na nadadamay pa nga sa DPWH scandals. Paano na lang ang education sector? Yun nga yung mali. Excuse me, di ba? Hindi pwedeng ang mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa DepEd. So, kailangan din po tignan ng maigi ang budget ng DepEd kung ito po ay nadadamay doon sa ibang mga iskandalo dyan. Hi kay Snappy, hi kay I'm following you. Ma'am Rosel, maraming salamat sa dagdag at lalong-lalo na din dito kay Sir Pompoco. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagsusuporta dito sa Luminous. Sabi ni Alana, baka nataon bisita siya ni Martin. Posible din naman na siya yung siya yung parang tumutulay, tumatanggap para kay Mr. Romualdez. Pwede rin po. Hi kay Terry out. Sabi ni Garfield, makakulimbat kasi sila pag sa DPWH. Hi kay Ma'am Mary Grace, sabi niya, I miss you sa Spokes. Huwag pong mag-alala, babalik naman po tayo. We're just on vacation. Sabi ni At Winston, that's good to know. Which one? Sabi ni Marvin, ordinary people alam na ang pagkaka-connect ng lahat. Pwede rin. Pero yung ganito, it's one thing for the people to know, it's another thing to prove it in a court of law. So gusto natin, pero nakikita natin kung sakasakali may relasyon nga si Mr. Sam Versosa dito sa sasakyan na ito, it shows a connection with Martin Romualdez. Diba? It actually helps Zaldico prove his point. Thank you kay Domini at kay Domini, maraming salamat po sa inyo. At kay Nerds, hi po. Sabi ni Ma'am Alana, mas na-stress daw siya sa BBM administration kaysa sa love life niya. Mabuti naman at hindi stressful ang love life ninyo. No, stressful na nga yung gobyerno, mas stress ka pa ng 2 beses. Hi kay Ma'am Marie, magandang umaga po sa inyo. So, early risers ngayon, ang mga nandito. Kanina yung mga kanina, naka-live kami. It was 2 a.m. dyan sa Pilipinas. Uy, thank you kay Nerds at saka kay Ma'am Rosel sa tuloy-tuloy na pagsusuporta sa Luminous. Salamat po sa inyo, ha. Ayan, masaya.
Sabi ni Carl, service recognition incentives at productivity enhancement incentives na miligro na di ibigay ayon sa EO 61 of 2023. Tapos tinaasan pa ni BBM yung sa MUP. Ano yan, BBM? Selective ka? Ay hala, yun pala yun. So hindi po, ano yun, madi-delay or ang pagbigay ng SRI at saka PEI? Ano nangyari? Siguro 'di ba kulang na kulang sa pera at ayaw naman nilang i-give up yung mga perks nila at, ayaw din i-give up ng ibang mga ano yung kanilang insertions. So ayan, you steal from Peter to pay Paul. Sabi ni Carl, ma-connect na si MR kasi 'di ba siya yung kasama ni SV sa kampanya. Sabi naman ni Byronico, "We'll keep on supporting you. So glad na whenever I open my computer, lagi po kayong may live. Lucky me." Well, ma'am kasi, ay, sir, sir kasi, wala nga ako sa Pilipinas and therefore I'm not in my usual schedule. Mas marami akong oras po mag-live. So, yun. Yun nga lang, when most people are awake sa Pilipinas, tulog naman ako dito. Hi, Ma'am Christina. Uy, nag-breakfast sila habang nanonood ng live. Salamat po. So, ayun, mayroon pa po bang mga katanungan sa iba namang mga topic? Hi kay Ma'am Belen Nariu. Sabi ni Winston, the view, beautiful. Beautiful bridge in Davao, shining brighter than ever. Nakaka-inlove ang view. Well, I'm glad. Uulitin natin ha, yung bridge, yung Bukana Bridge was not funded. Bahagi siya ng Davao Coastal Road Project. Pero dahil wala siyang pondo, nakasecure ng funding si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maayos yung bridge na yon. Mayroong bridge noon na in-inaugurate si PRD, nakalimutan ko yung pangalan. Pero inumpisahan yon nung panahon ni Pinoy. May isang pumunta sa wall ko kanina at sinabi, si PRD daw nag-claim lang daw nung kay Pinoy na project doon sa Cebu. Kasi I think nagkamali si Secretary Villar, si Mike Villar noon at sinabi part ng Build. Pero sa totoo lang, never kinlaim yon ni PRD na bahagi ng Build niya. Sinasabi kasi ginagamit ng ilang mga kritiko ng mga Duterte na si PRD daw nag-claim ng project ni Pinoy. So, excuse me, he never said that. Posibleng nagkamali si Sec Mark Villar, pero PRD never claimed any project that wasn't his. Yun nga lang, most of the works were done during his time at siya po ay kumbaga na timingan niya, presidente siya nung in-inaugurate niya. If I remember correctly, si PRD, kapag may ibang presidente na nag-umpisa ng proyekto, iniimbita niya yan pumunta. Sabi ni Ma'am Terry, same here, it's 2 a.m. ngayon daw sa kanila. Sa Germany po, ma'am. Politics addict na rin po ako. Hindi naman, current events lang naman. Kasi hindi lang naman politiko ang pinag-uusapan natin dito. Sabi ni Michiko, yung previous materials po kasi sa paggawa ng pera, hindi nagagamitin since polymer na po. Possible po ba ma-notice natin agad yung gagawing fake money? Sa Ilocos Norte daw po din nila. Well, I remember, kaya inumpisa ni PRD yung pag-print ng bagong pera, yung polymer-based nga. Ito ay para ilabas ng mga yung mga corrupt na tumatanggap ng illegal na pera. Usually, they keep it out of the banking system. So pag nagbago ka, nag-create ka ng bagong klase ng pera, ilalabas nila yon para palitan yan. And so you can be able to trace it. Matitrace nyo yung mga taong maraming pinapalitan na pera. Nagkakaroon ngayon ng idea or maaaring matip off yung mga ahensya kung saan sila mag-iimbestiga ng mga tao na umiiwas sa banking system. So, if they print money on paper, then it is quite possible, lalong-lalo kung bagong-bagong imprenta yan at hindi polymer-based yung pera, well, then it is possible for law enforcement and yung mga finance department investigators natin, kung sila ay inclined to, para mahabol yung mga taong malalaki ang kailangan palitan.